Maaari bang naloko siya sa isang patibong na akitin ang tigre mula sa bundok at natrap siya? Natulala si Elder Yanfang. Ibig mong sabihin, sinasabi mo na ang sect leader at ang ibang mga elders ay maaaring. Tumango si Lin Xuan. Mataas ang posibilidad. Nang marinig ang mga salitang ito, nag-alala si Elder Yanfang. Kung gayon, ayon sa iyo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dahan-daang sumagot si Lin Xuan. Pakiusap, lahat ng mga elders ay manatili sa sect at maghintay sa aking pagbabalik. Walang magawa na sinabi ni Elder Yanfang, ngayon, maaari lang kaming magtiwala sa iyo. Sa kasong iyon, aabalahin ka namin. Ikanros ni Lin Xuan ang kanyang mga kamay bilang pagbati sa mga elders at pagkatapos ay tumuloy ng tuwid. Sa parehong oras, sa Fiery Abyss, na sumusunod sa pangalan nito, ay isang ravine ng nagliliyab na pulang lava. Sa gitna ng Fiery Abyss ay isang napakalaking fire dragon at sa paligid nito ay di mabilang na mga figure na masiglang umaatake. Ngunit ang sitwasyon ay nagiging mas hindi maganda para sa mga tao. Di mabilang na mga tao na lumalaban dito ay malubhang nasugatan. Kahit ang sect leader ng Invincible Immortal Sect ay hindi rin ganoon kaganda. Ang kanyang braso ay malubhang nasugatan. Punyeta, ang Karma Beast na ito ay talagang kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, narinig ng sect leader ang isang tunog ng hangin sa itaas at hindi niya napigilan ang tumangala. Ano ang tunog na iyon? Isang babaeng elder sa tabi niya ay hindi napigilan ang magsalita. Sect leader, ang aking immortal power ay naubos na. Sa halip na ipagkasundo kayong lahat, mas gugustuhin kong labanan ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos noon, nagmadali ang sect leader na pinigilan siya sa pagdinig nito. Hold on. Nagtanong ang babaeng elder ng nalilito. Sect leader, anong ginagawa mo? Sinabi ng sect leader sa isang malalim na boses, tingnan mo kung sino iyon. Dumating na ang reinforcements. Gusto mo pa ring sumugod at mamatay. Maaari mo bang bigyan ako ng kaunti lang na aalalahanin? Tuwang-tuwa ang babaeng elder sa pagdinig sa mga salitang ito. Sect leader, ibig sabihin ba nito ay ligtas na tayo ngayon? Nang makita ang hitsura ni Lin Xuan, ang iba ay labis na masaya rin. Tama iyan, ligtas na tayo. Sa Zanwang Cauldron sa mga kamay ni Lin Xuan, kahit 10 pang demon beasts na ganoon ay hindi magiging nakakatakot. At pagkatapos makita si Lin Xuan na lumalapit, sinabi ng Fire Dragon ng may kaunting paggalang, "Hiem. Isa pa, rito upang itapon ang kanyang buhay." Ngumisi si Lin Xuan, "Huwag kang magsalita ng masyadong maaga." Wala nang sinabi ang Fire Dragon, nagpakawala ng isa pang galaw, Dragon Tail Sweep na tuwid kay Lin Xuan. Dahan-daang inabot ni Lin Xuan ang kanyang kamay at hinarangan ang galaw na iyon. Nang makita ang eksenang ito, natulala ang mga elders ng Invincible Immortal Sect. Ano, talagang hinarangan iyon ni Lin Xuan? Hindi ka panipaniwala, lubos ding nagulat ang Fire Dragon. Ikaw, hindi ka man lang nasugatan. Sino ka ba talaga? Sinukat ni Lin Xuan ang Fire Dragon sandali at pagkatapos ay sumagot, iyon lang ba ang mayroon ka? Pagkatapos, sunod ako. Nang makita si Lin Xuan na nag-aaim ng kanyang atake ng tuwid dito, malamig na tumawa ang Fire Dragon. Sa pag-asa sa isang simpleng mortal na tulad mo, huwag mo man lang isipin na masisira mo ang aking baluti. Sa ibaba, nang makita ang eksenang ito na nangyayari, hindi napigilan ng babaeng elder na bamulong, "Sect leader, hindi ba siya masyadong nagmamadali? Kung walang Zanwang Cauldron, sa pag-asa lang sa kanyang katawan upang harapin ang isang late-stage human immortal na malaking demon, sigurado ba siya dito?" Si Duan Sect leader, na puno ng kumpiyansa kay Lin Xuan, ay sumagot, marahil ay mayroon siyang inihanda. Kung anuman, si Lin Xuan ay hindi isang taong kumikilos ng padalos-dalos. Bukod pa rito, ang magagawa lang natin ngayon ay magtiwala sa kanya. Sumugod ng tuwid si Lin Xuan, nagpakawala ng isang suntok na tuwid sa ulo ng Fire Dragon. Ang freaking scale armor sa ibabaw ng ulo nito ay talagang nadurog sa mga piraso sa isang solong suntok. Natulala ang Fire Dragon nang hindi makapaniwala. Ano? Ang aking baluti? Imposible. Nang makita ang reaksyon nito, tumawa si Lin Xuan. Hoy! Huwag ka lang tumayo dyan na tulala. Hindi pa tapos ang aking atake. Inilagay ni Lin Xuan ang lahat ng kanyang lakas sa paghampas sa ulo ng Fire Dragon.
Ang suntok na ito ay tuwid na tumama sa ulo ng dragon. Isang suntok lang ang kailangan upang sumabog ang ulo nito. Ang Fire Dragon ay pinatay ni Lin Xuan sa isang solong suntok. Sa pag-witness sa eksenang ito, si Duan Sect Leader ay lubos na nagulat. Siya, paano ganoon kalakas ang kanyang pisikal na lakas? Paano siya naging ganoon kalakas sa ganoong maikling panahon ng ilang taon lang? Paano niya nagawa iyan? Lin Xuan, nasaktan ka ba? Lumingon si Lin Xuan at nakita ang sira-sira at may sugat na estado ng grupo at naramdaman niya ang isang pang-off guilt habang nagsasalita. Huli ang disipulo. Hinihiling ko sa sect leader ang pagpapatawad. Nang tingnan ang mga sugat ng grupo, bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan. Bagamat para sa isang human immortal na tulad ng sect leader, kahit na maputol ang isang kamay, maaari itong bumalik, ang ilang bumagsak na mga elders ay hindi na mabubuhay muli. Mahina na bamantong hininga si Duan Sect Leader. Huwag mong sabihin iyan. Kung hindi ka dumating, marahil ay hindi kami nakaligtas. Ngunit paano mo nalaman na naambush kami dito? Sumagot si Lin Xuan na may ngiti, ang Immortal Sect ay inatake ng malaking bilang ng mga demonic beasts. Pagkatapos harapin sila, pumunta kami dito. Nang marinig ito, hindi napigilan ng mga elders na baguhin ang kanilang mga ekspresyon. Punyeta, naloko kami sa patibong na akitin ang tigre mula sa bundok ng Demon Race. Sinabi ni Duan Sect Leader sa isang malalim na boses, kung gayon, ang Immortal Sect ay. Ayos lang, umiling si Lin Xuan. Sect Leader, magpahinga ka na. Ang pagsalakay ng Demon Race sa Invincible Immortal Sect ay hindi masyadong malakas. Ay, tama, minamahal na mga elders, kainin ninyo ito at ang inyong mga sugat ay makakabawi kahit kaunti. Sa pagtanggap ng storage pouch na inialok ni Lin Xuan, tumawa ang sect leader. Mayroon kang mabuting puso. Kinuha niya ang mga pills mula sa pouch at ipinamahagi ang mga ito sa grupo. Pagkatapos ay lumunok siya ng isa sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling pumasok ang pill sa kanyang bibig, agad na naramdaman ng sect leader na mayroong iba. Ang kanyang dating naputol na braso ay talagang tumubo muli agad. Nang lumingon ang sect leader upang tumingin, ang mga elders na iyon ay agad ding nakabawi mula sa kanilang mga sugat at bukod pa rito, ang aura sa loob ng kanilang mga katawan ay tumaas din ng ilang notches. Holy crap! Pagkatapos kong uminom ng pill, direkta akong nagmula sa initial stage human immortal patungo sa middle stage human immortal. Ang aking braso ay gumaling. Salamat sa iyo, Lin Xuan. Haha, sobra mo akong pinupuri, sect leader. Naisip ang isang bagay, mahina na bamantong hininga ang sect leader. Ang elder ay talagang nakakuha ng isang magandang disipulo. Sa pagpupuri ng ganoon, medyo nahihiya si Lin Xuan. Wala iyan. Ngunit sa ilalim ng nagulat na tingin ni Lin Xuan, lumapit si Duan Sect Leader sa kanya at bamulong, ngunit mayroon pa akong isang bagay na gusto kong itanong sa iyo, Lin Xuan. Sa totoo lang, gusto mo ba si elder? Kung pumayag ka na pumalit bilang sect leader pagkatapos akong bumaba, gagamitin ko ang aking posisyon bilang sect leader upang ikasal ka sa kanya. Ano sa tingin mo? Medyo natukso si Lin Xuan ngunit umiling. Hindi yan maganda. Bahagyang tinapik ni Duan Sect Leader ang kanyang balikat. Anong hindi maganda dito? Ibig kong sabihin, ako ay sect leader pa rin, di ba? Isang tamang sect. Kung hindi ko man lang magagawa ito, anong uri ng sect leader ako? Huwag kang mag-alala, bata. Pagkatapos kong bumalik, personal kong ihahatid ang iyong asawa sa iyong pintuan. Dito ka lang sa bahay at maghintay. Ikanros ni Lin Xuan ang kanyang kamao nang walang pag-aalinlangan. Sige, kung gayon, ipinagkakatiwala ko ang aking panghabang buhay na kaligayahan sa iyo, sect leader. Lihim siyang tuwang-tuwa. Sapat na mayroon ng sect leader ng intensyon, ngunit ang pagpapascout sa kanyang master ay hindi rin masama. Pagkatapos harapin ang mga demon beasts na iyon, malalim sa loob ng abyss si Domain. Isang lalaki ang nakahiga sa isang upuan ng yelo na hugis dragon, hinahaplos ang isang kagandahan sa kanyang mga braso. Tiningnan niya ang subordinate na kakatapos lang magulat at casual na sinabi, ilang maliliit na immortals lang na demons, ano ang malaking bagay kung mamatay sila? Kaya ano kung mamatay sila? Isang miyembro ng Demon Clan ang nakaluhod ng may respeto sa ibaba at sa pagdinig sa mga salitang iyon,
Mahina siyang sinabi, ngunit isang puting damit na binata ang lumitaw sa Abyss Domain. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ng lalaki. Tumangala siya habang nagpatuloy ang subordinate. Hindi lang niya pinatay ang lahat ng ating mga miyembro ng clan na ipinadala sa Invincible Heaven Gate, ngunit pinatay din niya ang Fire Dragon gamit ang kanyang mga kamay. Hindi na napigilan ng binata ang kanyang sarili at umungol, lumabas ka. Huwag mong abalahin ang aking cultivation. Nang makita ang binata na ganoon kagalit, nanginginig ang subordinate. Opo, aalis na ako agad. Nang makita ang binata na malapit nang magkaroon ng kamay sa babae sa kanyang mga braso muli, medyo naiinis ang subordinate. Naisip niya sa kanyang sarili, ito ba ay cultivation? Gusto ko ring mag-cultivate ng ganoon. Pagkatapos umalis ng lalaki, malamig nang umisi ang binata. Isang puting damit na lalaki, ano? Sa walang kabuluhan na Abyss Domain, paano niya posibleng mapigilan ang malaking plano ng ating clan? Sa parehong oras, pagkatapos bumalik sa Invincible Immortal Gate, naramdaman ni Lin Xuan na hindi siya mapakali sa pagdinig sa sect leader na inakay siya sa Chi High Peak. Sect leader, sigurado ka ba dito? Baka dapat na lang natin itong kalimutan. Matatag na sinabi ng sect leader, kalimutan kung ano. Nandito na ako. Ang iyong master ba ay lalaban sa mga utos ng sect leader? Sa likod niya, medyo nataranta si Lin Xuan. Well, tingnan mo. Sa tingin ko ay naghihintay na tayo dito ng napakatagal, ngunit ang aking master ay hindi pa rin lumalabas. Sa tingin ko ay marahil ay nasa labas siya, kaya ngayon, kami ay. Umuubo ng 2 beses ang sect leader at pagkatapos ay huminga ng malalim, binuksan ang kanyang bibig ng malawak at sumigaw, Elder Lin, nandyan ka ba? Kailangan ko ba talagang personal na imbitahan ka rito? Napaatras si Lin Xuan sa eksena, ang kanyang ulo ay lumiliit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mayroon siyang masamang pakiramdam. Nang makita siya ng ganoon, tiningnan siya ni Sect Leader Duan at tumawa. Tingnan mo kung gaano ka natatakot. Ang babaeng ito ay isang mid-stage human immortal at ang kanyang lakas sa labanan ay maihahambing sa kay Old Lu. Nagpapawi si Lin Xuan ng malaki, hindi makapagsalita. Narinig lang niya si Sect Leader Duan na nagsasabi ng may matuwid na ekspresyon, nandito na kami at naglakas loob pa rin siyang hindi man lang magpakita sa iyo ng kaunting respeto. Ngunit bigla, tumayo ang buhok ni Lin Xuan. Hindi maganda, Sect Leader, panganib, sigurado, isang boses na kayang yugyugan ng mga bundok at ilog ang umalingaw mula sa loob ng Shuhai Peak. Ang buong bundok ay nanginginig sa sigaw at si Lin Xuan ay nabasa sa pawis. Ganoong nakakatakot. Tama ba, Sect Leader? Nasaan ang Sect Leader? Ayos lang ba siya? Sa sandaling ito, kailangang lumikha si Sect Leader Duan ng isang defensive barrier at lumingon upang maiwasan na mapalipad palayo ng sigaw. Medyo nagulat din siya. Elder Lin ay talagang nagtatago ng kanyang lakas. Tumakbo si Lin Xuan at mahina na sinabi, Sect Leader, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Walang magawa na bumantong hininga si Sect Leader. Hindi nakakagulat na ganoon kakalakas, ngunit hindi mo siya kayang asawahin. Nagpapanggap ka bang tanga? Nagkunwari si Lin Xuan na walang alam. Ako, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Alam ko na hindi simple ang aking master, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon siya nakakatakot. Nagagalit si Sect Leader kay Lin Xuan at sinabi sa isang mahinang boses, hindi mo talaga alam. Natarante si Lin Xuan ngunit sinubukan pa ring magmukhang kalmado. Siyempre, alam ko. Kinamot ng sect leader ang kanyang mga templo at pagkatapos ay sinabi, kaya, ang elder ay talagang ganoon kalakas. Hindi nakakagulat na inalagaan niya ang isang henyo na disipulo na tulad mo. Nag-isip si Lin Xuan sandali at pagkatapos ay mahina na sinabi, dati, ang aking disipulo ay talagang nabulag ng kagandahan ng master, ngunit ngayon, naisip ko na. Ang mga bagay ng puso ay dapat na sumunod sa natural na kurso at hindi talaga maaaring pilitin. Bumantong hininga ang sect leader. Kahit na sabihin mo iyan, wala bang posibilidad na tatanggapin mo ang posisyon ng sect leader? Nanatili sa pagluluksa si Lin Xuan. Ang iyong disipulo ay aalis at mag-a-adventure. Kung isang araw ay pagod na ako, natural akong babalik. Sa panahong iyon, ibabalik ko ang master sa akin at saka ko lang tatanggapin ang posisyon ng sect leader sa aking pagtanda.
na pinapanood ang mga masigasig na disipulo at ginagabayan sila sa kanilang cultivation. Salamat po sa panunood.